po ba ang lahat? At ngayon po ay dadako po tayo sa ating another topic na Where's Your Chair? Or a Devotional Life. At ngayong isa ka ng Christian, dapat po ay nalaman mo ang kalooban o willing na ating Ama sa langit. At ito ay sa pamamagitan ng devotion o pagjo-journal. Dito po sa aming church, sa OCW, ay ang ating pong ginagamit ay ang ating personal Bible study journal mula po January hanggang December. At sabi nga po dito sa Joshua 1:8, sabi po, "Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study day and night. And make sure that you obey everything written on it." At may kasunod naman po itong pangako. At sabi nga po rito, "Then you will be prosperous and successful." Magiging masagana ka at matagumpay. Amen po ba? Gusto niyo po bang maging successful? Amen. But we need to do something for God, to hear and obey His word. Basahin at sa pamuhay. Hindi po pwedeng babasahin lang natin. Dapat basahin, isa puso at isa pamuhay po ito. At ang kasunod na po nito ay ang prosperity at success. Sa Luke 11:28, Jesus replied, "But even more blessed are all those who hear the word of God and put it into practice." Ang salitang blessed po sa Greek ay makarios. Yung lagi po nating dinideklara dito sa ating church. At ang ibig sabihin po nito ay literally, it means super blessed and happier than happy. Mas pinagpala po sa pinagpala at mas masaya sa masaya. Kaya ang mag-aral at katagpuin ng Diyos sa bawat araw ay isang pakinabang. Amen po ba? Ito ang bumago kay Bill Hybels, isang pastor ng Willow Creek Community Church sa USA. At miyembro na si Tom. Babasahin ko po sa inyo. May lumapit kay Bill Hybels na isang tao na nagtatrabaho bilang isang advertising executive. Tinanong niya kung paano ba siya nakikipag-usap sa Diyos. Dahil siya ay isang bagong Christian at para sa kanya, imposible na isingit pa niya yung pagbabasa ng Bible or to meet with God dahil sa sobrang dami nga po ng kanyang trabaho. Ang sagot ni Bill Hybels ay ganito, "I am making time to meet with God no matter how busy I am. Ako ang gumagawa ng oras para sa Diyos. Dahil madalas nga ang tao ay laging sinasabi ay wala akong oras." Kaya naman, na-challenge ang Kristiyano na ito at inimbitahan si Bill sa kanilang bahay. At pagkatapos kumain, pinakita po ng lalaki ang isang rocking chair. At sinabi niya na dito ko minimit ang Diyos. Pinili ko ito at dito ako nagbabasa ng Bible habang nagkakape. Dito ko rin kinakausap ang Diyos at dito ako humingi ng gabay sa Kanya. Sabi ni Bill, "Kumusta naman ang meeting mo with God?" At sabi ng asawa niya, he is a changed person at malaki ang pinagbago. Tapos lumipas ang mga araw, inimbitan ulit ni si Bill Hybels sa bahay ng lalaki. At doon sinabi nga na gusto na niyang mag-quit sa kanyang trabaho at mag full-time na lang sa Diyos. Napangiti si Bill dahil sabi niya, "Wala kaming pambabayad sa iyo. Saan mo naman nakuha ang ideya na yan?" At habang nakikipag-meeting ako sa Lord dito sa chair na ito, ang sabi ng lalaki, "Tutulungan na lang kitang paluguin ang ating church. Sasamahan kita sa gawain ng Diyos kahit walang pambayad, ayos lang. At kung lumaki man ang church, tatanggapin ko kung anumang tulong para sa aking pamilya. At kung wala naman, okay lang." At
sabi rin ni Bill, ang lalaking ito ay isa sa aking pinaka-hardworking, energized at industrious individual working guys na kasama nila bilang staff. One of the best staff sa maraming taon. At isang araw nga, nagpaalam na rin siya pagkat may tatayong isang bagong church sa Colorado. At kailangan siya doon, kaya ang kanyang buong pamilya niya ay lilipat. Sabi ni Bill, susuportahan ka ba nila doon? Sabi niya, hindi. Kasi bago pa lang ito. At nagsisimula pa lamang. Kaya ang gagawin niya ay magtatrabaho ulit para kumita. At alam mo ba na halos lahat ng kanyang kinikita ay ibinibigay niya sa nagsisimulang church. Nagtatrabaho siya at patuloy na sinusuportahan ng church na ito. At isang araw nga, dumating ang isang sakit sa kanya. At ito ay cancer at pahinanan ng pahina ang kanyang katawan. At dinala rin siya sa ospital at doon nalungkot siya. May nagtanong sa kanya na bakit? Kasi wala dito ang kanyang chair where we meet with God, at siya nga ay namatay din. Sabi nga ng asawa ng lalaki, his whole life changed in that chair. At isa lang ang simpleng tanong ko ngayon mga kapatid. Where's your chair? Where do you meet with God? Where do you reflect in His Word? At saan niyo po nararanasan ang kanyang presensya? At ako nga po, ang chair ko ay sa aming study table at doon ko rin siya kinakatagpo. Doon po ako nananalangin at nagbabasa ng kanyang mga salita. Ang mga taong sobrang na-inlove sa Diyos at sa salita ng Diyos ay mga taong gumagawa nga po ng paraan para makausap po nila ang Diyos. Tanong, in love po ba kayo sa Diyos? Amen. Don't give time to God. Rather, make time for God. Dahil madalas nga wala tayong oras na maibigay. We left nothing to give. So, we make time na gumawa tayo ng paraan para makausap natin ng Diyos bawat araw, bawat gabi. Amen po ba? Why do we need to have a devotion? Number 1, sabi nga po, we need a word from the Lord daily. Dahil sabi po sa Mateo 4:4, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung pinakakain daw po natin ang ating physical na katawan, dapat pinakakain din daw po natin yung ating spirit. At ito ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa number 2, we need dependency on God. Sa Proverbs 3:5-6, sabi po rito, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. Alalahanin natin siya sa lahat ng ating gagawin upang patnubayan po tayo sa lahat ng ating tatahakin. At ang tanong, sino ang hindi pa kumakain dito? At bakit? Pero palagay ko, nabusog naman na tayo, no, di ba? Tanong naman po, sino naman ang malakas kumain? Kaya huwag po tayo magturo daw. Gaano ba dapat kumain madalas? 3 times a day or higit pa? Pero ang tanong ay, pinakakain mo ba ang iyong spirit? Sabi po sa Ephesians 6:17-18, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. 18, pray at all times and on every occasion
in the power of the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayer for all Christian everywhere. Ang words of God ay ang ating sword o espada. Tandaan po natin na kahit naka-full battle gear po tayo, kung wala naman po tayong espada, matatalo pa rin tayo kasi salag po lang tayo ng salag, wala po tayong pang-atake. Tanong, nasaan po ang inyong espada o ang inyong Bible? Binabasa naman po ba natin ito? Amen. At ang labanan po natin ay ang spiritual realm. Kaya dapat ay lagi po tayong handa. At sabi nga po sa verse kanina, stay alert and be persistent in your prayer for all Christian everywhere. Lagi nga daw po nating maging handa at ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Amen po ba? How to do devotion. Ang isang parang para maging maayos ang ating devotion ay sa pamamagitan ng journaling. At nandiyan po ang ating example. What is journaling? It is usually thought of as a diary where you simply written what you do daily in your Bible study. Journaling is a method of constantly writing our thought, feeling, reaction, and insight to what we have studied. It is used as actual spiritual therapy that heal our soul as we take a dose daily. How to start a journal? Ang answer po ay PACE. Ang PACE po ay stands for yung P, pray, A, analyze, C, choose, and E, establish. Prayer is very important and you need to believe in the power of prayer to make it effective. Analyze, study the verses given on a devotional guide. At sa choose, on which area your life can you apply it, and establish a Bible study habit that fits your schedule. Kailangan po hahanap po tayo ng oras para ma-establish po natin yung ating mga schedule. At if you study your Bible and nothing changes in you, you are doing it the wrong way. Bible study must have a life-changing effect because God's words is alive and active. Mababasa po natin ito sa Hebreo 8:4-12. What to write in your journal? The two basic essential formula are hear and obey. Pipili ka ng favorite verse and then you apply it. Ang pattern po ng hear is what is God telling me about this verse? At ang obey naman po, how can I apply the verse in my life? Studying the word is never enough. To achieve transformation, you need to apply it and believe it that you can do it by God's grace. Ang few tips po ay number 1, keep working on your personal life-changing Bible study plan for 31 days. By then, it should become a habit. Magiging ugali na po natin yung mag-journal pag atin pong itong napanatili sa araw-araw. At number 2, pray for God to give you the desire and the discipline to spend time with Him each day. A great framework to help you pray is acts. Ang acts po ay means adoration. Yun po ay pinupuri niyo po si Lord. Sa C, confession, yung nagsisisi. At sa T, thanksgiving, nagpapasalamat. At sa S, supplication, yung pong ating mga pangangailangan.
At sa number 3, don't give up. Eventually, you will discover the joys and the blessing of your obedience. God just wants you to obey even it seems easy to do. At sa number 4, if you are married, consider develop a couple's devotional plan. At sa ating pong what you need, ang ano po ang kailangan daw po natin? A Bible, Tagalog or English, a pen, this journal, and a quiet place. At ang ating pong Macarius Challenge, find your chair and meet with God every day. Baka sabi nga po natin ng sabay-sabay, find your chairs and meet with God every day. Stay super blessed in Christ Jesus.